Lumaking walang ama na role model ng babae na ikinasira ng pamilya. Walang role model na ama na gumagabay sa kanyang paglaki, nalulong sa barkada at masamang bisyo. Nagkaroon ako ng sama na loob sa tatay ko. Dahil sa kawalan ng ama na role model, nagkaroon ng low self-esteem. Ang kabuuan ng mga kwentong yan dito lang sa The 700 Club Asia. Dahil lumaking malayo sa piling ng kanyang ama na nooy isang seaman, walang naging gabay si Mike sa pagiging ulirang asawa at ama sa sarili niyang pamilya. Bunga ng matinding pressure sa kanyang karera bilang isang abogado, mas naibuhos niya ang oras doon kaysa sa pamilya. Naging aktibo siya sa mga civic organization at politika. Taong 2010 nang tumakbo siya sa pagkabise-alkalde sa Mariveles, Bataan. Sa pagiging abala sa lipunang ginagalawan, nasubok ang kanyang pagkatao. I kind of enjoy the idea that women are chasing after me. Nahulog sa tukso si Mike na siyang unti-unting nagwasak sa pagsasama nila ng asawa. My wife had a difficult time adjusting to this lifestyle of mine. Halos linggo-linggo, may nahuhuli siyang mga ibang babae. Ang pangyayaring iyon ang naging mitya ng kanilang paghihiwalay. Tinis ko lahat yon until medyo lumaki-laki na yung mga anak ko. That's when the time na talagang suko na ako. Panibagong kabiguan pa ang dumating nang matalo siya sa halalan. Sa kabila ng sinapit, hindi naging huli ang Panginoon sa pagkilos sa buhay ni Mike. Isang kaibigang pastor ni Mike ang nagpadala ng imbitasyong lumapit sa Diyos. Dumalo siya sa simbahan upang pagbigyan lamang ang pastor. Ngunit nang masumpungan niya ang presensya ng Diyos, nagbago ang kanyang motibo. Ang closing prayer na nung pastor, ni Pastor Paul, I started crying. I can feel that God is present there and He was embracing me. And I whispered a simple prayer and I said, Lord, I know there's something wrong with my life. Can you just change me? Tumugon nga ang Diyos, ngunit sa paraang malayo sa kanyang inasahan. Nabalitaan niyang dinala sa ospital ang kanyang ina dahil sa sakit sa baga at komplikasyon sa kidney. I saw my mom and I saw her condition and it was different. She was having convulsions, she couldn't drink medicine, her body was shaking. I found myself holding at the doorknob ng hospital room niya and I got scared because I remembered my prayer and I was thinking at that time, naku, susubukin na yata ako ng Panginoon. Kapalit ng pagpapagaling sa kanyang ina, naglingkod siya sa Panginoon at nangaral ng kanyang salita. Ngunit muli siyang nabigo. Sa halip na bumuti ay nagtagal pa sa intensive care unit ang kanyang ina, hanggang sa masaid na ang kanyang pitaka. Katatapos mo lang sa eleksyon, hindi ka pa nakaka-recover sa gastusin. And I called up my pastor and I told him, Pastor Paul, sabi ko, I need you to pray for me. Kasi I can feel that I'm about to let go. I'm starting to doubt this God that I'm supposed to be serving. Dahil hindi na bumubuti ang kondisyon ng ina ni Mike, nagdesisyon siyang iuwi na sa tirahan ang kanyang ina. Noon di, nakipagbuno siya sa Panginoon. I argued with God like a lawyer. And I told him, pambihira ka, sabi ko, I prayed to you Sabi ko, change me. But you didn't change me. Sabi ko, binugbog mo ko What kind of God are you? After an hour of crying, I said, Lord, kahit na hindi kita naiintindihan, today, sabi ko, suko na ako sa'yo. I raise my hand to you. I surrender. Kalaunan ay binawian na ng buhay ang kanyang ina. After she died, I tried to have an evaluation of my life. And that's when I realized that I got it all wrong. I thought that in this 100 days of trial that I went through, that it is I who is supposed to save my mom. Actually, it was the other way around. God was using my mom to save me. Nasumpungan ni Mike ang kapayapaan sa piling ng Diyos, ngunit batid niyang may problema pa siyang dapat ayusin. I said to God, Lord, I know that you want me to rebuild my family, but I have a problem. After 3 years of separation
with my wife. I have fallen out of love with my wife, and I cannot fix it. So you've got to fix this for me. Pinuntahan ni Mike ang kanyang asawang si Babes na nooy nasa Ilocos. Dooy, muling nagningas ang kanyang pag-ibig para sa asawa. Nag-usap na kami mag-asawa, and I said, can you give me another chance and try to fix these things? And she said yes. Nung sumama na ako sa kanya, nakita ko naman na nagbabago ulit yung buhay niya as Christian na. Nabuo muli ang kanilang pamilya. Sa mas matamis nilang pagsasama ay nabuntis muli si Babes sa bunso nilang anak na si Jaden. God is an awesome God. He is so wonderful, And God is a God of second chances. Talagang na-mold yung aming relasyon by introducing to us yung power at yun talagang kung ano si Lord when it comes sa pagbuo ng family. Dahil sa bagong buhay at kapatawarang natanggap kay Jesus, hinubog din ni Mike ang kanyang asawa at mga anak sa salita ng Diyos bilang kanilang pundasyon. Ngayon ay aktibo ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa isang simbahan sa Bataan. Me, as a father now, I should give the best that I can offer my kids. All I want is that they have the faith that I have found through Jesus Christ. O yun lang ang may papamana ko sa kanila. Then I would have left them the best and the only thing that they needed in their life. Bukod sa pagtuturo ng salita ng Diyos doon, misyon din ni Mike ang maipalaganap ang pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng musika. Itinaguyod din nila ang Talking Hands Ministry na nagpapaabot ng mensahe ng kaligtasan sa mga walang pandinig. Gayon din ang Love Ministry na layong maipadama ang pag-ibig ni Jesus sa ilang bar sa Bataan. You know, Brother Peter, what I admire about this story, is, di ba when he gave his life to the Lord, akala niya magiging madali buhay niya, ayusin ni God lang yung buhay niya, ganun lang. But God used the illness of his mother to change him from the inside out. And at the same time, what I admire about Mike was that he was honest with God. Na ito yung nararamdaman ko, akala ko, Lord, ganito, pero bakit binugbog mo yung damdamin ko? What kind of God are you? Yes, Yeah. but God wasn't intimidated with that. But all the more that God showed him who he really was in Mike's life and his family's life. I love what you said, Sonja, kasi when we pour our hearts to the Lord, He will pour into us. That's right. As designed and defined by God, fathers are the primary provider for the family, both physically and spiritually. Mike understood that later on. They are critical to the proper functioning of the family unit. Bukod sa tamang paggabay, sila din ang magbibigay ng identity at direksyon sa buhay sa kanilang mga anak. Sila yung maghuhubog sa karakter ng mga bata. Kung walang ama na role model, lalaking walang direksyon kung hindi man pariwara ang mga bata. At nakita natin yan sa kwento ni Mike. Tama, mabuti na lamang at nakakilala siya sa Panginoon. Not only did God restore his marriage, but God broke what could have become a generational curse. The repeat of what he went through growing up without a father, role model. If you're experiencing the same thing that Mike experienced in his own life, you can come to God right now. It ends with you as long as you surrender your life, surrender everything to the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Mike, Lord, I admit to you that, my life needs to be fixed and we need to get honest with God. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, I admit my life needs to be fixed. There's so many things in me that need a touch from you. So Lord, even now, I confess my sins to you and I ask for your forgiveness. Lord, cleanse me with your precious blood. And thank you, Father, that you sent your one and only Son, Jesus, to die on the cross, to pay for all my sins, to take the penalty of my sins, Lord God. He hung on the cross because of his great love for me. Thank you for this free gift of eternal life. Jesus, come into my life, be my Lord and be my Savior. I offer my life to you now, a living sacrifice. Use me for your glory. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen.
Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo sa kaibuturan ng inyong puso si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, wala nang makapaghihiwalay sa pagmamahal ni Jesus sa inyo. Ang sabi sa Romans 8:38, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Amen. You can also call us and share with us your wonderful experience. Call our hotline 737-0700. Kung kayo naman ay nakatira sa probinsya, meron kaming toll-free number. Libre ang tawag sa 1-800-1888-8700. Naka-standby ang aming mga trained counselors 24 hours a day, 7 days a week to answer all your calls, give you biblical advice, and best of all, pray for you. Sa atin namang mga viewers via Pinoy TV at TBN, pwede nyo kaming makontak sa pamamagitan ng Skype. I-type lang ang aming Skype ID, The 700 Club Asia. Pwede rin kayong mag-post ng inyong prayer request sa aming Facebook wall o makipag-live chat sa amin. Mag-log on lamang kayo sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa susunod nating kwento, nagtanim ng galit sa ama na palaging wala sa kanyang buhay. Bunga nito, nagrebelde at nakipagbarkada hanggang malulong sa masamang bisyo. Sa aming pagbabalik, huwag kayong aalis. The number you dialed does not exist. Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting March 18, we'll be using this new number. Just dial 8737-0700. Repeat after me. 8737-0700. We're here for you 24/7. Ang pamilya ni Oliver ay kabilang sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. One of my goals, mailagay po sila sa isang secure na lugar. Malaking ginhawa para sa mag-asawa ang mapabilang sa pabahay ng Operation Blessing. Tahanan po talaga siya na meron pong pamilyang nagkakasama. Because of your faithful partnership and support, we are able to extend help to our needy kababayans. Their lives changed as they experienced God's love. If you want to partner with us, please visit www.cbnasia.org/give. Sa tuwing nakikita ni Mon ang kanyang mga nakamit na medalya, tanging hinanakit ang kanyang nadarama. Ang pagpupursiging mag-aral ng mabuti tila di nakasasapat, lalo na't wala ang amang inaasahang magbigay ng papuri sa kanya. Di ba may mga ceremony na sasabitan kayo ng ribbons? Wala doon ang dad ko. Hindi niya prefer na puntahan yung awarding na kung saan sasabitan ako. I was sad, of course. Nagkaroon ako ng sama na loob sa tatay ko na wala siya. Kung kailan mararecognize yung anak niya na ng special awards. Walang magawa si Mon. Kinailangan magtrabaho ang kanyang ama't ina sa abroad upang mapag-aral siya sa kolehiyo. Sa unti-unting paglayo ng kanyang kalooban sa kanyang mga magulang lalo na sa ama, lalo naman siyang napalapit sa kanyang barkada. Medyo mababa ang self-confidence ko kasi nga parang walang guidance ng father ko eh. Kasi madami akong mas managing at humao sa mga barkada ko. Minom, yosi, kwentuhan, kantahan, magdamag, ganun, those things. Naging tali sa mga bisyo, naging alcoholic at cigarette addict si Mon. At kahit sa tuwing umuwi ang kanyang ama, di pa rin ito natigilan. Lasing ako nun. And nandun din siya sa tabi ko because we had a small party. So, nalasing ako, katabi ko siya. I remember I was crying to him, "Dad, I love you so much, Dad." Ganun. Kasi hindi nga kami hindi kami yung typical na
nice picture of a father and son. Hindi kami ganun pa-close. Nang makatapos ng pag-aaral si Mon, unti-unti niyang sinubukang alisin ang nakasanayang adiksyon, ngunit sa umpisa lamang ito nagiging epektibo. Nagdesisyon siyang magtrabaho sa abroad at napili niyang bansa ang United Arab Emirates, kung saan ipinagbabawal ang alak. Sa gitna ng kinahaharap na problema, isang kaibigan ang nagbigay ng solusyon. Nung papunta na ako dito, sabi ko, I want to give myself and hope for a better life. Kung tutuusin, yung pinaka-common, yung John 3:16, nung hinimay-himay sa akin ngayon, pastor na siya, hinimay-himay niya yung words. Ako na na-realize, bakit kasi dati parang pag binasa ko ng John 3:16, ganun lang eh. Pero nung inano namin yung words talaga, napaka-basic pala nun at doon pala napakalaman na nung explanation at yung expression ng Panginoon na pagmamahal niya para sa atin. At matapos tanggapin ni Mon ang Panginoong Jesus sa buhay niya, binigyan din siya ng grasya na maalis ang mga bisyong nakasanayan. Inano ko lang siya, I literally ran away from smoking kasi yung bus point ko dati, kung saan ako dinadrop off ng bus ko, madaming stores doon na pwede kong pagbilhin na sigarilyo. So, para maiwasan ko, literally, yung alam mo yung lalakad ako ng quickly parang kengkoy para makarating ako rin sa bahay ko, para safe na ako din na makakabili. Kasi nandun ang misis ko eh. Pero talaga, nagkaroon ako ng desire doon na mabago ko yung sarili ko. And then, when I look back, doon nabuhay sa akin yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Kasama din sa pagbabago sa kanyang buhay, ang tuluyang pagpapatawad sa kanyang tatay. I love you, Dad. And ang prayer ko, of course, is makasama ko rin siya to worship the Lord together. Patuloy na nagtatrabaho si Mon at kanyang asawa sa Abu Dhabi. Pinagpapala at namumuhay ng malaya. Siyempre, masasabi ko sa Panginoon, thank you. I didn't have to exert my efforts before. I should have known earlier. Only God can really set us free from those things na parang nakakakulong sa atin, kagaya Yes. na nangyari sa kanyang mga bisyo. Kasi doon siya naghanap ng comfort nung hindi siya nabigyan ng love and affection ng kanyang ama. Amen. It's only when he understood the love of God that he also understood that he needed to be reconciled with his father. You know, aside from providing the physical, material, and spiritual needs of their children, fathers are expected to train and discipline them in the ways of the Lord. It says in the book of Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 7, "And you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up." At bukod dyan, Brother Peter, binigyan din sila ng gabay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang sabi sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Amen. And if you are slaves to the same sins committed by your fathers, just like in the life of Mon, you can come to God now, confess your sins, and He will set you free. You know, He will deliver you. That's right. Alam niyo po, ang enemy will always hit you in the area where you are weak. In Romans 4:25, the Bible tells us, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. So let's pray and ask the Lord to heal you and set you free. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you that your word reminds us in the book of John, whom the Son has set free is now free indeed. So Lord, we speak to every vice, every substance that is taking hold of the lives of all those that are watching right now, be it alcohol, be it drugs, Lord, be it nicotine, whatever it is, Lord, be it pornography, Father, whatever is holding you in bondage,
Even now, the Son is setting you free, and the name and power of the Son is Jesus Christ. He alone has set you free. Be lifted from that, be delivered from that in the name of Jesus. And even as we're praying, there's so many watching right now na alam nyo kayo yun, and the Lord is removing that desire. He's removing, He's lifting that stranglehold over you, or that sin that is entangling you right now. He's giving you the strength to say no and to walk in this newfound freedom. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Amen. Thank and Lord, you, Lord. Even as those people are right now being set free, I pray, Lord God, Holy Spirit, that you will just touch their hearts, God, that they will recognize that it is you alone who can really set them free now and enable them to keep walking in freedom. So, Father, now may Holy Spirit, may your spirit of wisdom and revelation pour upon these people, Lord, that they will have, when they have this radical encounter with you, you will create in them a heart that is willing and open, a heart that is will be able to love you and walk in your ways and walk in the knowledge that you are ultimately our good Father in heaven. And may you send people to disciple them and walk with them in the ways of God. In Jesus' name. Amen. I love that. It's not just setting you free, but keeping you free and walking in that That's freedom. right. Amen. Amen. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Ang pamilya ni Oliver ay kabilang sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. One of my goals, mailagay po sila sa isang secure na lugar. Malaking ginhawa para sa mag-asawa ang mapabilang sa pabahay ng Operation Blessing. Tahanan po talaga siya na mayroon pong pamilyang nagkakasama. Because of your faithful partnership and support, we are able to extend help to our needy kababayans. Their lives changed as they experienced God's love. If you want to partner with us, please visit www.cbnasia.org/give. The number you've dialed does not exist. Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting March 18, we'll be using this new number. Just dial 8737-0700. Repeat after me. 8737-0700. We're here for you 24/7. Parang favoritism sa aming magkapatid. Panganay ako, tapos bunsong kapatid ko is parang mas nabibigyan niya ng attention kaysa sa akin. Inggit at takot. Ang mga ito ang namayani sa puso ni Mark para sa kanyang ama. Magkasama man sila sa isang bubong, hindi maikakaila ang distansyang namagitan sa kanila. Naghahanap ako ng tatay lagi sa bahay na, alam mo, mag-guide sa akin. Tingin ko nagkulang siya sa akin sa pag-build up ng confidence ko. Kasi kahit yung pagtawid sa kalsada, hindi ko kaya dati yung kasama ko siya. Sa sobrang takot na magalit siya. Nang umalis patungong Qatar ang kanyang ama, nakahinga ng maluwag si Mark. Gayunpaman, lalo pang bumaba ang tingin niya sa sarili. May mga nasabi siya sa akin na hindi ako aasenso balang araw. At na-box ako doon sa nawalan ako ng confidence sa sarili ko na hindi ko kaya. Hindi rin nakapagpadala ng pera ang kanyang ama na hindi pinasweldo ng ilang buwan. Kaya nagbunga ito ng kanilang pagkakautang. Sobrang hirap mawala ng tatay. No? Naawa ako sa nanay ko kasi siyempre panganay ako eh. Ako yung pinakaunang sasabihan niya ng mga problema. Lalo na pag nararamdaman kong wala naming makain, pagkanin na lang. Sa pamamagitan ng mga kaibigan, nakakilala sa Panginoon si Mark. Nang umuwi ang kanyang ama mula sa Qatar matapos ang 2 taon, naikwento nito ang mapait na karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa.
Doon lamang naunawaan ni Mark ang naging kalagayan ng ama. Nung narinig ko yung kwento niyang yun, parang sinet aside ko na lang yung hurt na naramdaman ko nung bata pa. Masyadong isip bata yung problema dinadala ko kaysa sa dinadala niya that time. Hindi nagtagal ay nabayaran na rin ang mga utang ng kanyang pamilya. Ang isa pang magandang balita ay nakakilala na rin sa Panginoon ang tatay ni Mark sa Qatar. Simula noon ay naayos ang relasyon nilang mag-ama. Niregaluhan niya ako ng gitara, tapos saka ko lang naramdaman na, uy, special pala ako sa tatay ko. Nakapag-jam din kami, kahit sa Skype, minsan delayed. Pero yun yung pinaka-memorable moments. Natuwa ako, gumaan yung loob ko na parang nag-iba na. Yung parang naramdaman ko na namimiss niya rin pala ako. Natutunan kong mag-forgive. Mapanatag na ang loob ko dahil ever since na wala ako dyan, siya na ang naging nilagay kong tatay dyan, siya ang bahala na dyan sa bahay. Ganun. Magiging relasyon ko sa panganay ko yan is natagdagan ulit ng parang natupliang barkada namin dalawa. Sabi ko na God is faithful kahit na tayong mga tao nagkukulang. Ganun ko nakita yung love ni Lord sa amin. Ginaid niya pa rin na maging buo pa rin kami. Totoo yung kanta na He is a good Father. That's right. Na talagang yung Christ na nasa puso ni Mark, talagang He heard and He answered. And distance cannot stop the love of a father. Yes. And di ba sabi nga sa Bible, God will turn the hearts of the father to their children. The children's hearts will be turned to their fathers. Di ba? At sa kabila ng hirap na pinagdaanan, walang amang gumagabay. Nakaranas magutom dahil hindi nakapagpadala ng pera ang ama, hindi lumihis ng landas si Mark sa magandang plano ng Diyos sa kanya. At nang makakilala sa Panginoon, lahat ng kanyang paghihirap ay napalitan ng kaginhawaan. Amen. Mark is now an associate pastor and worship ministry head in his church. His relationship with his father was restored, and their closeness became even more intimate since he came back from working overseas. God also blessed his family with a new house and a car. Father, son have become role models for the next generation in their family. What a beautiful plan talagang Panginoon. If we persevere under trial, we will be blessed. The Bible tells us in the book of James chapter 1, verse 12, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Sa wikang Tagalog, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. If we persevere in godliness and spiritual disciplines, blessings will pour upon us and there will be great rewards for us in heaven. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, anong tanong mo? Bakit ganito ang pag-ibig? Bakit may mga naghihiwalay na mag-asawa? Bakit mahirap maghanap ng trabaho? Bakit ako hindi tinatantanan ng problema? Bakit may mga nagkakasakit? Bakit matraffic? Ano man ang tanong mo, sasagutin natin yan sa The Bucket List! Tampok sa The 700 Club Asia. Tuwing Martes, alas 12 ng gabi sa GMA. Bakit may mga nangangaliwa? The number you dialed does not exist. Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting March 18, we'll be using this new number. Just dial 8737-0700. Repeat after me. 8737-0700. We're here for you 24/7.